Good day mga kalapatids. So ngayong araw, hihipuin natin si Salpok. Titingnan natin yung pakpak. And then titingnan natin yung itsura niya. Then susunod natin yung pinares. Bakit ba naglabas sila ng solo complete clocking, 3 times lap winner, first overall champion. So nung binilid ko kasi yung nanay niya, so ang tinitingnan ko doon mga kalapatids yung unang-una doon yung performance ng nanay niya, andun na. Dahil nag-complete clocking siya, nag-superset, and then nag-overall. So, doon ako tumitingin mga kalapatids. And then, yung pinares ko sa nanay niya, humanap ako ng both side na dugo na maaaring mapataas yung kalidad ng bloodline nila sa side ng tatay at nanay. So, ganun ginawa ko mga kalapatids. Naghanap ako ng kadugo mismo ng nanay niya. So awa ng Diyos, meron naman tayo nakita mga kalapatids. So sa pakpak, malapad mga kalapatids. So hindi ako tumitingin dyan mga kalapatids talaga. Tumitingin ako sa nilipad ng mga ninuno niya, nanay niya, kapatid niya. Doon ako tumitingin So ayan, sa pakpak daw nila tumitingin sila dyan malapad naman yung kay Salpok. Sa katawan, dahil galing siya sa breeding, medyo nalaspag siya, pero buo pa din. At nakikita ko kay Salpok na hihipo ko, malalaki balikat malaki balikat niya mga kalapatids. Ayan. Then yung iba tumitingin din sa mata. Ayan, mapula na may mata ni Salpok. Then pagka nga tinatapat natin to sa sikat ng araw yung mata niya, or sa liwanag ng ilaw, lumilit yung pupil niyan. So ganun din. Then sa talukap ng mata ni Salpok, nagkukulay pink o nagkukulay pula. Ayan, yun yung nilalabas. So full body na malaki balikat ni Salpok. Ayan. Nakuha din niya yung katawan ng nanay niya. Nakuha niya. Then yung talino nga, nakuha din. Tapos naipasa niya sa anak niya. So talagang masasabi nating nasa dugo nila. Ayan. So nagte-trending nga ngayon mga kalapatids yung paghipo-hipo daw dito sa sipit-sipitan. So ito, pasok naman tong dalawang daliri ko. Ayan. Pero di kasi ako tumitingin dun Doon ako tumitingin mga kalapatids sa sa performance ng lahi nila. Kung ano ba nilipad nila, finisher ba, o basta finisher siya, okay na rin sa akin yon, o nag-overall. So yun yung pinagbabasihan ko bago ako mag-breed. Then natin mga kalapatids, habang tumatagal pala tumataas yung natin, standard natin sa pag-iibon. So pag meron bagong bloodline sa atin, inaalam natin yung history, kung ano yung nakapasok doon. So ganun yung nangyayari sa akin mga kalapatids. Nung una-una kasi mga kalapatids, nung bago-bago tayo mga kalapatids, talagang bili lang tayo ng bili. Ayan, ganyan, Taiwan, ayan. Nakakarating pa ako ng Tarlac mga kalapatids. Mapuntahan lang yung binebentang Taiwan, So minsan loloko pa tayo. Yung nabibili kong Taiwan noon is ayaw na magsimilya. So batang tingnan yung kalapate, pero may edad na pala. Tapos parang yung singsing niya is sinuksok na lang. So legit na Taiwan yung singsing, parang isinuksok na lang sa ibon. Kaya naloloko tayo nun mga panahon na yun, nung bago-bago tayo. Marami rin tayo nakuhang ibon na nabili. So hindi rin naman tumira sa atin. Ayan. So ayan mga kalapatids, yun lang yung nakita ko kay Salpok. Yung apple body, malaki balikat. So yun nga, naging perfect match niya yung kapatid sa tatay ni Lap Champion. So kunin natin mga kalapatids. So hawak natin mga kalapatids yung pinir ni Sir Datu kay Salpok. So ito nga, breed din natin to. Ayan. Bali anak to ni Lady Sniper, yung katbalogan natin.
Catbalogan Samar finisher. Yan. So itong ibon na to, hindi ko to nilipad, binred ko lang siya, bred for stock talaga to. So kita nyo nga mga kalapatids, ano, hindi natin nilipad yung ibon na to, pero nag-produce ng solo complete clacking, first overall champion, 3 times lap winner. So base natin sa katawan, galing nga rin siya sa breeding nung bago mapunta sa atin. Nakakuha pa si Sir Dato dito sa pairing na to kay Salpok tsaka dito ng panglaro sa OLR, sa FPR yata yon. So naglaro sila sa One Love Race, yung pairing na to rin ginamit. Ayan, dahil nga may tulin, so puro libo mga kalapatids. Sa hipo, napakaliit mga kalapatids, small body, dahil nga galing din siya sa breeding, so hindi siya ganong kasolido dahil nagsubo nga. Ayan, maliit, sobrang liit mga kalapatids. Ayan, sa pakpak hindi ganong kahaba. Ayan, napaka ano lang, napaka iiksi. Then may lapad din ng konti yung pakpak. Ayan. So kaya ko nga ito in-stock mga kalapatids, dahil yung nanay niya finisher ng Catbalogan. So may pagkukunan ako, dahil ang mga plan ko nung mga panahon na yon, so yung mga dumulo sa aking ibon, sila yung pagpaparising ko o ipapasok ko sa isang lang ibon, tapos gagawin natin breeder, ganon. So nagawa naman na natin kahit papano, dahil yung anak din nito, yung full siblings nung solo complete clacking first overall, so nasa atin din. So unti-unti natin silang napapag-pair, lalo na andito na sila ngayon. So marami kaming plan ni Sir Dato na gawin dito. Lilipad namin yung anak. Ayan. Yan, napakaliit lang mga kalapatids. Then yung mata, ayan, sa mata kasi di nga ako talaga tumitingin mga kalapatids. Ayan, yung mata makinis, makintab. Napakaliit lang mga kalapatids ng ibon na to. Ayan. So hindi ko akalain, hindi ko sila pinair nung nasa akin pa to. Maglalabas pala ng ano, first overall, solo complete clacking, 3 times lap winner. Ayan. So sa ngayon, mga ina-antibiotics natin sila, dahil nga marunong naman na tayong tumingin ng ibon na kailangan na natin i-antibiotics, dahil pipikit-pikit sila. Then yung droppings talagang lusaw na lusaw. So pang antibiotics na yon, pang synthetic mga kalapatids. Hindi pwede yung ano, yung natural. So pwede naman tayong gumamit ng natural pagka yung mga pang ano lang kasi yun pang minor na ano lang yun pang kondisyon Pero pagka yung talagang malala na, halimbawa may mga one eye cold or talagang respiratory problem, so gamit na tayo ng mga synthetic na antibiotics. Ayan. So hindi pa rin maputi yung ilong. Ayan, talagang galing nga sa breeding at nagsubo to mga kalapatids. So yung huli, meron pa tong huling sinusubuan. So pinasiter ko na, may nagsusubo na para mapahinga siya. Ayan, napakaliit lang mga kalapatids. So ako, para sa akin nga mga kalapatids, sinuulit ko, doon tayo tumitingin sa performance ng lahi nila. Hindi ako tumitingin sa hipo-hipo, tapos yung ginaganyan nila, hindi ako tumitingin doon mga kalapatids. Sa pakpak, hindi rin tayo tumitingin. Tapos sa mata, hindi rin tayo tumitingin. Doon ako tumitingin mga kalapatids sa performance ng lahi nila. So kung nag-finisher man yan, so goods na sa akin ano yun, breeders. And then yung mga kalahian nila nag-overall naman kahit pa paano, nag-superset. Ayun, napakagandang mga breeder na mga kalapatids, nag-superset. So syempre, 'di ba, hinahangad natin dito pumasok sa top 10 overallan. So pagigihan natin nang makaipon tayo ng mga ganon. Ayan. So yun lang yung topic natin ngayon mga kalapatids.